Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi alam niyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba inciting to sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Eh meron pa naman sundalong gagawa ng ganon. Ano po, Sir Poki? Ay, it's okay. Medyo ano lang. Alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo, yun, nag-aalala ka na siyempre concerned din siya dun sa how the wife would feel. No? Pero si General Pokis he's been through a lot all his life serving this country. Bemedal dyan eh. Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yun. Pero yung, siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Alam mo naman yung mga lalaki, lalo na pagka kayo yung, you think about yung how they're feeling para hindi naman sila. Gusto namin mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition, pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1 eh. Oh no, really. I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi yung talagang pinilit lang eh. Hindi tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro nung mag-file kami ng counter affidavit, may desisyon, may resolution yung fiscal's office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang sorry to interrupt Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin. Nangyayari. Alam naman natin ang SOP ngayon. Medyo namalasta ko dahil sa airport kanina. No? Ang proseso naman ay sinusunod naman ang proseso. Pagkataon lang doon sa airport, medyo kinabahan, medyo baka magkaroon ng tension, kaya medyo dinivert. Pero kasi nag-uusap na kami dito, yung kaibigan naman natin ang hepe ng CIDG ng NCR, ay sa ngayon, ano ba yung SOP pag pumasok dito? Piano siya. That is part of SOP. Then, pagkatapos niyan, after ng activity na yan, pupunta na sa korte para magprensa. So pag natubahan yun, uwi na kami ng tahimik. Pero hindi pa tahimik ang bayan. Kasi mayroon pang ano ba yung problema? Flood control ba? Hindi yata flood control ang problema ngayon eh. Ang problema yata natin ngayon, hindi sila sumusunod sa batas. Yun yung problema natin. Ang mismong nagpapatupad ng batas, namumuno ng batas, ay hindi sumusunod sa tamang proseso. Di ba? So yun ang problema natin. Hindi lang flood control ang problema ng bansa. Ang problema natin, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinampanya ko noong before election, 6 million more or less ang itinulong ko, pero naramdaman ko after 1 year, mukhang actually hindi ko tinatanggap yung salitang budol, nagagalit ako sa mga kasama ko, budol. Pero after 1 year, parang na-realize ko, parang totoo. So ngayon, 3 years na, ay talagang budol nga. Walang natupad sa pangako. So yun ang problema natin. Ang unang problema, ang ating Pangulo ngayon o ating administration sa ating bansa ngayon
ay hindi sila marunong sumunod sa batas. Kaya sila ang problema natin. Hindi problema kami. Kasi kami ay karapatan lang natin na ipaglaban ang ating karapatan at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya kami lumalabas sa lansangan, gusto namin iparating sa taong bayan na dapat tingnan, kasi nga actually nung nandun pa ako kay Pangulong Marcos Jr., may kausap ako isang general na kasama ko. Hindi ko lang babanggitin mo ng pangalan, pero pag nilaglag niya ako, babanggitin ko yung pangalan niya, na kasi nakita na namin magkakaproblema. Ang napag-usapan namin ay recall election. Yung recall election, ang isa na naaprubahan dyan yung San Juan City, Kisamura time yata yun. So karapatan natin magkaroon ng recall election or itulad natin doon sa kanyang ama. Ano ba yung sa kanyang ama? Di ba? Snap election na sinabi nila dinaya. Hindi ako naniniwala noon na dinaya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-conclude kung talagang dinaya si dating Presidente Corazon Aquino. So, dalawa kasi ang tinitingnan ko. Opinion ko. Stop election or recall election. Kasi nga, alam niyo sa totoo lang, it's because of Marcos na divide ang Pilipino. Nahati tayo. Tayo mismo Pilipino, nag-away-away. Bakit nangyari ito? Alam niyo bakit nangyari ito? Dahil nga, yung sinasabi natin ng Pangulo natin, mahinang Pangulo, mahinang Presidente. Yun ang katotohanan. Kasi kung matigas ang Presidente, hindi tayo magwatak-watak. Sulit tayong Pilipino. Na ang pinaglalabanan lang natin, yung politika. Ngayon, parang personalan na tayo eh. Sir, yung pagka-arrest ni General Pocis kanina, did you find any irregularity na pinatupad yung mga polis doon na parang... Okay naman, wala naman ako nakita. Kanina, medyo nagkaroon ng tension kasi sa ating isip lang na hindi tayo pabibigyan. Pabibigyan pala tayo kasi nag-usap kami nung hepe dito. Wala naman kanong tension. Miscommunication. Miscommunication. Ano ba yung hinihingi niyo, sir, na parang... Makausap ng abogado namin, si General Pocis. Then, siyempre, para may maakumpanahan siya ng kanyang abogado. So, hindi nangyari, it's because of miscommunication. Pero wala tayong masabi sa CIDG. Ang aming sinasabi na talaga, yung national government, talagang bangag ang pag-iisip. Pero sa proseso, nasunod ang proseso. Requirements at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000. Ina-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arrange with the arresting team ng Quezon City, CDU, quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, po-process namin yung bail, walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na, so wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police, no? Kasi unang-una, sabi binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una, violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pocis, ni General Pocis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated and hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun.